Sound check. A. Magandang umaga po. Praktisin po natin yung santo. Sabay-sabay po tayo umawit. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ulitin po natin. Sabay-sabay po tayo. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Salamat po. Pag-aralan po natin ang Salmong Tugunan. Panginooy aking kanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ulitin po natin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Salamat po. Bilang pagdiriwang ng Bible Month, narito ang isang catechesis tungkol sa Biblia. Ang kwento ng Bible. Noong una, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis at tinawag niya ang sangnilikha na mabuti. Ngunit dahil sa kasalanan, naputol ang ugnayan ng tao at Diyos. Gayunpaman, hindi niya tayo iniwan. Mula pa noon, nagsimula ang kwento ng pangako ng Diyos. Sa lumang tipan, nakilala natin sina Abraham, Moises, at ang mga propeta, mga taong tinawag ng Diyos upang ipakita ang kanyang kalooban, turuan ang tao ng pananampalataya at ihanda ang daan ng kaligtasan.
at dumating ang bagong tipan. Isinilang si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang katuparan ng pangako ng Ama. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan niya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Biblia ay kwento ng Diyos at ng bawat isa sa atin. Hindi ito kwento ng kahapon lamang, kundi buhay na salita na gumagabay sa atin ngayon. Kaya sa pagbubukas natin ng Biblia, binubuksan din natin ang ating puso sa Diyos. Basahin ang Biblia, pakinggan ang salita, isabuhay ang pananampalataya. Bible Month. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinahalamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Diormaru C. Contapay at Shane Eliza D. Obina. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po ni pabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaaniya ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Salamat po.
Magsitayo na po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Sa pahat ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigahang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, sinisimulan ni Jesus ang kanyang misyon. Bago niya ipinahayag ang mabuting balita, humirang muna siya ng mga magiging katuwang niya sa pagpapatotoo at pagsasabuhay ng paghahari ng Diyos. Humirang siya ng mga simpleng mangingisda at inatasan silang sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakhaya ng mga tao. Kaya sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Minupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mga
Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati na ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam.
Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipa't layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi, sapagkat ibinabalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. Maiba naman nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang bayan batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw.
Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagat malapit nang maghari ang Diyos." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama na naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tinipon tayo ngayong araw ng linggo para sa ating banal na misa. Alam natin sa ating karanasan na mahirap kumilos kapag madilim. Hindi makapagbasa, mahirap magbasa kapag madilim, mahirap maglakad kapag hindi natin nakikita ng malinaw yung ating dinadaanan. Mahirap ding magmaneho kapag walang sapat na ilaw sa panahon ng kadiliman. At ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay si Jesus bilang ating tanglaw. Ang ilaw na dala ni Jesus sa ating buhay ang siyang papawi sa kadiliman at magiging gabay natin. Kaya sabi nga sa ating responsorial psalm, "The Lord is my light and my salvation." Ang Panginoon ang aking tanglaw at ang aking kaligtasan. Kaya pag nilaya natin, ano ang dala ni Jesus bilang ilaw sa ating buhay? 3 puntos para sa ating pagninilay. Una, Jesus is the light that guides us. Si Jesus ang ilaw na siyang gagabay sa atin, lalo na sa panahon ng kadiliman. Narinig natin sa unang pagbasa ang propesiya ni Isaías tungkol sa Galilea na nabanggit din sa Ebanghelyo. Ang Galilea noong panahon ni Isaías ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga pagano, naninirahan ang mga hintil. Malayo ito sa sentro, kaya walang masyadong pumupunta doon, bukod sa mga pagano na nandoon. Pero bakit pumunta si Jesus doon sa lugar kung saan naninirahan ang mga hintil at pagano? Ang tingin nga na ibang Israelita doon ay itong lugar ng Galilee ay lugar ng mga impure na tao dahil sila ay malayo sa Diyos, naninirahan sa kadiliman. Bakit doon pumunta si Jesus? Dahil ang dala ni Jesus ay ilaw. Pupunta si Jesus sa lugar kung saan kailangan ng kanyang ilaw para magabayan ang mga taong nakatira doon. At ito din marahil ang mensahe para sa ating buhay.
May mga karanasan tayo sa buhay na masasabi nating parang karanasan ng kadiliman, the dark moments of our lives. Kapag merong hinaharap na problema sa pamilya, kapag merong hinaharap na pagsubok, kapag tayo ay nag-i-struggle sa ating mga kahinaan, ito yung mga madidilim na bahagi ng ating buhay kung saan pupuntahan tayo ni Jesus. Dahil yung ilaw na dala ni Jesus ang magsisilbing gabay sa atin para hindi tayo maligaw, para tayo ay kanyang ihatid sa daan ng tama at matuwid. Kaya mahalaga na tayo sa ating buhay, kilalanin natin ano yung mga bahagi ng ating buhay, mga karanasan natin na parang nababalot ng kadiliman. At imbitahan natin si Jesus, yung kanyang ilaw na dala ang magsilbing gabay sa atin para hindi tayo maligaw at tayo ay madala sa daan ng tama at matuwid. Jesus is the light that will guide us, especially in the dark moments of our lives. Ito ang karanasan na nangyari sa Galilea at ito din ang karanasan natin. Kaya imbitahan natin si Jesus sa mga karanasan natin sa buhay na nababalot ng kadiliman upang tayo ay gabayan. Pangalawa, Jesus is the source of our unity. Kay Jesus natin makita ang ating pagkakaisa. Narinig natin sa ikalawang pagbasa, pinangangaralan ni San Pablo ang first Christian communities dahil nagkakaroon ng grupo-grupo, nagkakanya-kanya sila, nagkakawatak-watak. At sabi ni San Pablo, bakit kayo nagkakawatak-watak? Iisa lang naman ang ating sinusundan. Iisa lang naman ang ating modelo. At yun ay walang iba kundi ang halimbawa ni Jesus. Kaya walang dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkakakanya-kanya dahil yan ay tanda ng impluwensya ng kasamaan. At minsan ganoon din sa ating karanasan sa buhay o sa ating komunidad. Minsan nagkakaroon ng pagkakakanya-kanya, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, lalo na kapag ang usapin ay tungkol sa politika. At ang imbitasyon sa atin ay nawa maging daan tayo ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa ating komunidad, sa ating pamilya, at saan man tayo mapunta. May we find in Jesus the source of our unity. The light that Jesus brings may guide us so that our community may not be divided but may become one. Kung merong hindi pagkakaintindihan, pwedeng mapag-usapan at nawa ay hindi ito mauwi sa pagkakakanya-kanya at pagkakawatak-watak ng ating komunidad, ng ating pamilya. At panghuli, si Jesus ang siyang tumatawag sa atin upang siya ay sundin. Jesus is the one who calls us to follow Him. Narinig natin sa Ebanghelyo yung pagtawag ni Jesus sa mga unang apostol. Sina Pedro, sina Andres, sina Santiago at Juan. At walang nangyaring pagalingan kung paano tinawag ni Jesus, pinili yung mga apostol. Marahil nakita ng Diyos yung kanilang puso, yung kanilang kahandaan na tumugon sa kanyang paanyaya. At ito din ay isang imbitasyon sa atin
na sa ating buhay, tinatawag din tayo ni Jesus na maging kanyang mga alagad. No? Yung tumugon sa paanyaya ni Jesus, sina Simon, sina Andres, Santiago at Juan, hindi lang sila nasa isang tabi. Iniwan nila ang lahat at sumunod sila sa imbitasyon ni Jesus. At ito rin nawa ay gawin din natin. May we also strive to become disciples of the Lord, following the example of Jesus. Kaya magandang tanong din sa ating buhay, no, ay talaga bang nagsusumikap akong sundan ang halimbawa, ang mga turo at bilin ni Jesus? May we not just become spectators, but really disciples of the Lord. At nawa ay maging instrumento din tayo na akayin ang ating kapwa papalapit sa Panginoon, so that we can continue the mission of the first disciples, preaching the Word of God, leading the people closer to the Lord. Kaya ito ang ating ipagdasal sa misang ito. Tanggapin nawa natin si Jesus bilang ilaw sa ating buhay upang magbigay gabay, lalo na sa mga madidilim na bahagi o karanasan natin sa buhay. Si Jesus nawa ang maging daan ng ating pagkakaisa at magsumikap tayong sumunod sa kanyang halimbawa, so that we may become faithful disciples of the Lord. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa sila maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa nakakagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, makapahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo ngayon'y nananalig. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng kubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkaibig mo ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong kabanalan ay iyong idinulot, kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinasasama natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salahangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming malasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ibahin sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling nami kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y magtipon din at maging bayan mong giliw. Isa, Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ang mga ubas na piniga at naging alak. Sino ang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Stay with me, Lord, and I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me,
this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of The prayer, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Dahil ngayon ay National Bible Sunday, Pro-Life Sunday, magkakaroon tayo ng second collection para suportahan ang mga gawa ng Diocesan Biblical Apostolate, Regional Biblical Center, and CBCP Episcopal Commission for Biblical Apostolate. Anumang tulong na inyong maibabahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal. Maging bukas ang palat sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko. Sapagkat kami sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat kami sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Mga paalala, ang ating second collection noong nakaraang linggo para suportahan ang mga gawa ng Pontifical Society of the Holy Childhood ay nakalikom ng 20,432 pesos. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong bukas palad na pagtugon. Ang Commission on the Family ay inaanyayahan ang lahat na dumalo sa kanilang buwanang ugnayan fellowship sa Enero 28 sa ganap na 5:30 ng hapon. February 2 ay kapistahan ng Presentation of the Child Jesus, Candelaria.
Ang pagbabasbas ng mga kandila ay gaganapin sa simula ng misa sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. February 3 ay kapistahan ni Saint Blaise. Magkakaroon ng Blessing of Throats pagkatapos ng misa sa ika-6 at kalahati ng gabi. Inaanyayahan ng lahat ng mga batang 12 taong gulang pababa sa Children's Mass sa Pebrero 8 sa ikalawa ng hapon. Ating pasalamatan ang ating Mass offerers ngayong araw mula sa San Francisco. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, hanggang ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, hanggang ng kanyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan,